Minsan na niyang nilipol ang isang buong gang gamit ang kanyang mga kamay. Ngunit sa araw na ito, ang kanyang minamahal na aso ay brutal na pinatay ng ilang mga taong walang awa. Buti na lang may napakadelikadong may-ari ang aso. Pagdating niya sa pinangyarihan, isang basag na shell casing na lang ang naiwan sa lupa. Sa sandaling iyon ay parang nagyelo kahit ang hangin sa paligid. Matapos matuklasan ang kakilakilabot na pagkamatay ng kanyang aso, Hindi siya umungol sa galit o napaiyak. pasimple siyang naghukay ng hukay sa katahimikan gamit ang sariling mga kamay. Matapos ilibing ang asong pinakamamahal niya, Ang panloob na galit ni Jesse ay ganap na sumabog. At mabilis niyang natunton ang una niyang target, ang lalaking responsable sa pagpatay. Nang makita ng lalaki si Jesse na mag-isa sa lang, hindi niya siya sineryoso. Nagmumura siya ng malalim at dumiretso sa kotse niya. Ngunit wala siyang ideya na ang kanyang kayabangan ay malapit ng magbuwis ng kanyang buhay. Biglang tumakbo si Jesse papunta sa kanya ng buong bilis. Kung paanong nagawang hinulog ng lalaki si Jesse at nadama ang isang sandali ng tagumpay. Biglang sumulpot muli si Jesse sa harap ng sasakyan nang hindi nasaktan. Nakatayo doon na hindi gumagalaw. Huminto ang sasakyan ilang pulgada lang mula kay Jesse. Kahit anong gawin ng lalaki, hindi bumukas ang mga pinto at bintana. Nakatingin lang siya sa takot habang dahan-dahang lumalapit si Jesse. Step by step, bago tuluyang sumakay sa sasakyan. Nang dumating ang mga kasama ng lalaki sa pinangyarihan at nakita ang nakakatakot na pangyayari, isa sa kanila ang nawalan ng malay agad hanggang sa mawalan siya ng hininga. Hindi nila maintindihan kung paano pumatay ng aso ng biglaan. Maaring makapukaw ng gayong walang awa na paghihiganti o kung anong uri ng tao ang nagawa nilang masaktan. Ang isang nakaligtas sa mga umaatake ay desperadong tumakas sa paghahanap ng tulong. Iniisip na sa wakas ay nakatakas na siya. Ngunit bigla siyang nawalan ng malay dahil sa isang club strike. Hindi niya akalain na nakatakas lang siya sa isang lungga ng mga lobo. Para lang mahulog sa isa pa. Nang muli siyang magising ay mahigpit siyang nakagapos sa isang upuan. Lumalabas na kasing walang awa rin pala ang may-ari ng bahay na ito. Ang pag-knockout sa kanya ay hindi para sa paghihiganti lamang. Ito ay dahil gusto niya ng manugang para sa kanyang anak na babae. Sa totoo lang, Tahimik niyang ipinahayag na ang lalaki ay kailangang pakasalan ang kanyang anak na babae. nang gabing iyon, Ops, nabitin ka ba? Pwede mo orin ang buong story na ito sa ating Pinomax TV app. Ang download link ay nasa pinned comment sa ibaba. Kaya i-click mo na yan at manood na ngayon mga boss. At ito, meron akong pamigay na VIP redemption code para ma-unlock nyo ng movies at series. Isa lang pwedeng makakuha nito. Sa mga hindi makakuha ngayon, abang kayo sa next videos. Handa nyo ng buksak, Roderick Vai Almara sa pag-develop nito. Makinig kayo, ito ang para sa inyo. Naghahanap ka ba ng mapapanudog na bago? Walang hasle diretso, hindi ka mabibigo. I-download ang Pinomax sa iyong screen. Mga serye at pelikula, pwede mong piliin. May Tagalog dubbed para sa madla. Mas madaling maintindihan, ramdam ang tuwa. Kahit nasan ka man, hawak mo ang saya. Pinomax ang kasama sa bawat umaga.